Narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Mga reforma na layuning paunlarin ang kalidad at sakop ng higher education, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga banyagang turista na manggugulo habang nasa bansa, tiyak na maparurusahan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Nominasyon para ideklara ang Samar Island Natural Park bilang World Heritage Site na isumite na sa UNESCO. At sa PNA Talks, alamin ang mga dapat gawin para salubungin ang mga pagbabagong dala ng Year of the Fire Horse. Ako si Bench Bondok para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng ilang inisyatibong nagsusulong ng mga reforma sa higher education. Inilunsad ang PBBM Gabay ng Bayan o programa para sa buti ng bayan at mamamayan, galing, access, batid at angat tungo sa yaman ng bayan sa isang seremonya na ginanap ngayong Biyernes sa Ilocos Norte Centennial Arena. Layunin ng mga ito na palawakin ang akses sa edukasyon, pagandahin ang kalidad ng pag-aaral at humubog ng mga mauhusay na mag-aaral. Sa isang talumpating ibinahagi ng anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ipinaalala ng Pangulo na ang edukasyon ay karapatang dapat makamit ng lahat ng Pilipino anuman ang estado sa buhay. Ipinapakitaan niya ng PBBM Gabay ng Bayan ng mga reformang magpapalakas sa mga institusyon ng edukasyon at magpapatunay ng halaga ng pamumuhunan sa pag-aaral. Kabilang sa mga pulisiyang inilunsad ang Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ng Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, kung saan binibigyan ng scholarship ang mga pinakamahusay na senior high school graduate at TESDA National Certificate Holder. Inilunsad din ang Project PEPA o Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon, Information Caravan na para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na interesado sa mga programang pang-edukasyon ng gobyerno. Ipinakilala rin ang CHED Tanaw, isang platapormang naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga higher education institution sa buong bansa. Hinikayat ni Pangulong Marcos na pakinabangan ng mga estudyante ang mga programa ng gobyerno at magkaisa ang mga institusyon sa pagtatayo ng Bagong Pilipinas kung saan mahalagang pundasyon ang edukasyon. Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi palalagpasin ng Pilipinas ang sinumang banyaga na manggugulo at magpapakita ng masamang ugali habang bumibisita sa bansa. Sinabi ito ni Remulla sa isang press briefing sa Kamkrame kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang banyagang vlogger na nanlalait at nananakot sa mga Pinoy para makagawa ng online content. Ayon kay Remulla, bagamat mahal ng Pilipinas sa mga turista, maparurusahan sila ayon sa batas ng bansa sakaling alipustahin nila ang mga Pilipino. Aniya kung ang mga abusadong tulad nila ay magagandahan sa Pilipinas sa kanilang pag-iikot, mas magagandahan sila sa loob ng kulungan. Kamakailan lang, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Nikita Chekhov sa isang condominium sa Quezon City. Ito ay matapos niyang magbanta na magkakalat ng HIV sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa Negros Oriental, inaresto rin ang Estonian vlogger na si Siim Rosipu sa pangunguna ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, Philippine National Police sa Dumaguete City at mga opisyal ng Barangay Cantile. Dahil naman ito sa panghaharas sa mga menor de edad. Pareho silang hawak ngayon ng BI at inihahanda na ang deportasyon sa kanila. Nito lang, Enero 17, idinport ang Russian vlogger na si Vitaly Zidorovetsky matapos ang 9 na buwang pagkakakulong sa bansa. Inaresto siya noong Abril dahil sa lang insidente ng panghaharas sa mga Pilipino at pagnanakaw habang gumagawa ng prank video. Balita naman sa probinsya, nagsumite ang lalawigan ng Samar ng nominasyon sa National Commission of the Philippines for UNESCO para pangalanan ang Samar Island Natural Park o SINP bilang isang UNESCO World Heritage Site. Pinangunahan ng provincial government ang nominasyon kasama ng University of Santo Tomas Center for Conservation of Cultural Property and Environment in the Tropics, Department of Environment and Natural Resources sa Eastern Visayas at mga universidad at grupo. Kilala ang SINP bilang tahanan ng malalawak na kagubatan, mga natatanging uri ng hayop at halaman, mga mahalagang watershed at kakaibang anyong lupa.
Bilang UNESCO World Heritage Site, makikilala ang parke bilang isang mahalagang lugar ng kalikasan sa mundo. Matutulungan din ng nominasyon ng Pilipinas na protektahan ang mga likas yaman at pamana ng lugar at mapapanatili ang sustainable development. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Samar, laman ng nominasyon ng 8 taong pagsasaliksik para masigurong makakapasa ang SINP sa mga pamantayan ng UNESCO. Ipadadala ang nominasyon sa UNESCO World Heritage Center sa Paris, France bilang opisyal na nominasyon ng Pilipinas sa World Heritage Convention. Noong 2024, napabilang ang Samar Island Natural Park sa Philippines tentative list, isang mahalagang hakbang para maging nominado bilang World Heritage Site. Balitang pangkalakalan, inaprobahan na ang pagtatayo ng isang 100 million pesos na ecotourism project sa bayan ng Libyo sa Dinagat Islands. Nagpaabot ng pasasalamat si Dinagat Islands Governor Nilo Demiray Jr. sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-aproba nito sa proyektong Gaas Inlet Ecotourism Development. Tampok dito ang halos 2 kilometrong boardwalk na tatawid sa isang mangrove forest at papunta naman sa isang water sports area na may mga pahingahan at cottage para sa mga bisita. Nagpasalamat si Demiray kay TIEZA Chief Mark Lapid sa pag-aproba sa proyektong magpapalakas sa turismo sa probinsya. Pinasalamatan din niya si Dick Carmona, Secretary General ng Caraga Region of the Philippine Councilors League, na tumulong sa pagpresenta sa TIEZA ng proyekto. Inaasahang magsisimula ang pagtatayo sa proyekto ngayong Marso o Abril. Samantala, sinimulan na ng Philippine Ports Authority of PPA ang rehabilitasyon ng Carigara Port sa Leyte. Naglaan ang ahensya ng 20 milyong piso para sa pagkukumpuni sa istruktura ng pantalan na inaasahang matatapos sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Carigara Mayor Eduardo Ong Jr., kukumpunihin ang mga mahihinang bahagi ng pantalan at ibabalik ang operational capacity nito. Isa ang Carigara Port sa mga gagamitin sana bilang alternatibong ruta papuntang Samar, Leyte o Matnog matapos limitahan ang pagtawid sa San Juanico Bridge. Noong nakaraang taon, nanawagan ng Leyte Provincial Board sa PPA para ayusin ang pantalan. Ito anyay para mapaganda ang pagkakarga ng mga kalakal at pasahero, mapabilis ang pag-aabot ng tulong tuwing may sakuna at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Ang taong 2026 ay Year of the Fire Horse. Para sa mga Pilipinong nagdiriwang ng Chinese New Year, ito ay taon para magpamalas ng determinasyon at lakas para abutin ang mga hangarin sa buhay. Alamin natin mula kay Ara Manalili, isang feng shui consultant at interior stylist, kung paano madadala sa sarili, sa bahay at sa opisina ang enerhiya mula sa pagbabagong dala ng Year of the Fire Horse. There's a lot of misconceptions regarding feng shui because they said it's against the law of the religion, you're against with everything. But it's not. It's all about science. Feng Shui is a scientific art of arrangement. So when you use your environmental energy, like your home, your place, your office, you activate good energy like promoting your relationship, love life, and then your wealth and your health. So this is all about arrangement. So according to that, we need to be more aware how we're gonna place our home to be harmonious. So we have our own personal space and we have our own personal good directions. And every individual, because we are using now an advanced compass feng shui, we are doing analytical and computing and numbers, how to locate your good directions in your home, and then how to tap, right, and to enhance and to attract, and then how to protect and place a remedy to those who are, the directions that are not you are afflicting. Feng Shui, Feng is wind. Wind is the energy that we don't see. It's the flow of the airflow. Di ba po? Kung hindi po maganda ang hangin, di ba? Minsan we feel irritated then, di ba? So when it smells good, it feels good, di ba? Malinis, maganda. We also attract that. It has a big impact.
our principle in our life to have a space na mas kakalma tayo. Kailangan we are more aware, kilala natin yung bahay natin or our office. Kasi this is our energy of wealth also and success. So when we feel lucky or feel blessed, kailangan di ba, nararamdaman po din ng bahay na this place, you feel good, no? It's our power bank ho, no? We charge our energy towards our home. Kaya yung flow of energy po, nagiging kalmado siya kasi you know when you're receiving some blessings or promotions. And especially number one, health is wealth. Tama? The fire horse is the element of fame and recognition. It means everybody wants to be a leader, everybody wants to be promoted. And then this is the time to redirect, transform, transition energy. You have to learn yourself now more better and have a very high spiritual energy. For all the things that we have done in our life, kailangan ho natin incorporate pa po yung mas yung skills po, dagdagan pa natin para mas makasabay po tayo sa agos ng bilis ng takbo ng horse kasi everybody is really into it, no? So the fame and recognition is our promotional luck also. Kaya kailangan natin magsipag talaga, kundi mapag-iiwanan tayo. Kaya kung gusto niyo pong magdagdag ng sweldo, isabayan niyo na rin ho ng pag-aaral para ho lalo tayong ma-promote, di ba ho? And then, the horse, di ba, may takip puso sa mata para hindi ho siya maraming nakikita during his journey. No, na maiayos yung kanyang direksyon na I want to be more productive, I want to be more successful, healthy. So yung kanyang direction nasa tama lang, nasa isa lang. And learn to write. Kailangan po nating maging palasulat in our journal. Write everything to be more maalala natin yung ma-memory po. Tumaas po yung memory na maalala natin palagi yung ating mga wishes or we command the energy that we wanted this year to be more productive, to meet a lot of good people or high-profile people to recognize us and then to connect us, to gain more energy of wealth because it's not what we know sometimes, it's who we know so that we can get connected all throughout our hard work. And then we should be more, i-value natin yung mga taong nasa paligid natin palagi. Be grateful. For this coming 2026 is all about love, no? So the heart is cured already and it only wants to be a winning energy because 2026, 2 plus 2 is 4, plus 6 is 10, 1 plus 0 is 1. So we are under the victory energy for the whole 1 year po. Kung if you want to be number 1, be number 1. Do your best, do your exercise. 'Di ba? Kailangan natin 'yon na maging din tayo sa sarili natin. Huwag tayo masyadong nakatingin sa iba. Tingnan natin, assess natin sarili natin para mag number 1 tayo. Kung sino yung ating iniidolo or ating tinitingnan, bakit sila nag number 1? Dahil mataas po yung disiplina nila and good habits, no? They have this kind of good mantra din na they will never give up until they achieve it. So we should be that kind of personality. Yung water element po, dahil pagpasok po ng 2026, this February 17, the water element will help the north area of your home place a water feature. Yan po ay makakatulong para bumalik ulit yung lakas ng north. That is the water element, our career and money, the flow and the currency of our wealth. So we will use the compass sa mobile is we will locate in the sala, the living room, where is the north part. Doon natin ilagay yung water fountain. Kung hindi pa rin siya pwede, gamitin po natin yung southeast and east area to put this water element to attract more good health and good wealth. Color blue po, pwede rin. Mga throw pillows, yan, makakatulong din po. Pagpasok po ng 2026, masyado pong malakas yung fire.
Even though the horse is very lucky, but sobrang taas po ng yin. Yin is negative fire, nakakasunog po talaga siya. So, disaster, fire disaster. Kaya mapapansin ninyo sa mga northwest area, and then the west area, saan man sa bahay natin, find these areas to see kung nandyan ba yung kusina or what. Prone po talaga yan sa fire disaster. Northwest Palisades, northwest is the strongest element, meaning yan po yung nag-a-attract na po ng ubusan na ng kayamanan, nauubos po lang. Kaya minsan kaiingatan po ang mga tatay is nasa bahay po ng northwest. So ingat po tayo sa paggastos, sa pag-drive. Kailangan we are more aware on where we put our money, lalo na po sa business. The water energy is we can put the fountain on the northern part, eastern part, and then the southeastern area, because the southeast is the house of the dragon and snake, the wealth area, and then the east is the health area, which has infinity luck and victory energy, and then the north has the heavens luck. So kung meron pong mga areas na available po dyan po tayo maglagay ng water feature, and then incorporate po the blue color, throw pillow, anything that has a water color element. So, pwede po. For this 2026, we replace the water element at the eastern part. That is the health energy. It has an infinity luck also. And then we will activate that by water. Wood needs water. Wood is a plant. So, kailangan niya pong madiligan. Kailangan niya ng tubig doon. And then the southeast is the house of the wealth area and power. That is dragon and snake. So, we will put also a water element here to incorporate a multiplier luck, completion luck. Meaning, kung gusto mo pong may mabuo kang bagay at magtapos siya ng smoothly, with the wealth energy, place the water fountain here, and then the northern part of the home, lalo na sa sala, ay lagyan po natin din ng water. Kung kakayanin na may water fountain or aquarium, mas maganda po. Kung wala ho, pwede po tayo maglagay ng blue lights, lamp, or pillowcase, or anything that has a color blue. North is the house of water, currency of money, and then career po yan. So, yung pong gustong mag-attract ulit ng promotional luck, pwede po. You can check your stove area. Kung iisa lang ho yung burner ninyo, make sure muna po the place is not against the wall ng CR, ang mga kitchen walls. Hindi po yan nakadikit, hindi rin po nandyan yung area ng stove. Ialis nyo po siya doon sa wall na yon. And then, as long as kaya mo magdoble yung burner, it will double your treasure and your salary income. Kung talagang tight ang budget, maglagay lang ho ng salamin facing the stove burner para po magdoble yung energy ng wealth, ng salary. And then sa dining area, kailangan ho maglagay po tayo ng mga fruits, round fruits. And then the sala is the picture of the family together. And then sa bedroom po, kayo lang hong mag-partner. Hindi po kasama yung mga anak, friends. Kailangan po, yun lang pong dalawang mag-partner para for partnership ho yun. There's a globe in the southern MOA, right? So, talagang ang mga Chinese, they have their own energy elements, no? The elements of the fire in the south, we can put a globe or peacock, Ang horse po, next year pa po yun, 2027, incorporate po natin yung globe and peacock doon sa area para to be more recognized, fame and recognition for international. And then, in the center of your home or your office, put a victory energy. There's an enhancer for that. They call it victory banner. Put it there to win always. Feng Shui is a guide for everyone. It's only the elements of nature: fire, wood, water, earth, and metal. These are symbols of our life.
And right now, the fire element is the higher energy, that is love energy. Kailangan lang ho natin, we love what we do, appreciate the people who love us, and we love ourselves more so that we can give more, help to others, and then start loving our space. And then transitional year is to win towards God and to win also towards other people because sila naman din ang nakakatulong sa atin para iangat tayo. God bless everyone. At yan ang pinakabago at pinakamaiinit na balita sa oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Sa ngalan ni William Theo, ako si Bench Bondok at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.